inyong bukas ang inyong mga Biblia sa bahagi niya na binasa sa atin ni Andre. Now, siguro nagulat ang kayo at nagulat ang buong mundo sa nangyari noong nakaraang linggo ng ating pong kababayan si Manny Pacquiao ay matalo sa boxing kay Timothy Bradley. Sa mga nanood, sinabi nila na hindi, at talagang nanalo ay si Pacquiao. Ako po'y nanood nung gabi at pinanood ko yung replay. At hindi naman dahil sa Pilipino tayo o medyo may bias tayo kay Manny Pacquiao ay sa palagay ko talaga. Sa palagay ko, ang nanalo ay si Manny Pacquiao. Ngunit hindi yan ang palagay at hindi yan ang nakita ng mga hurado, ng mga judges. Iba yung kanilang nakita. Now, alam niyo, iba-ibang duda na lumalabas ngayon. May mga nagsasabi na may tayaan, may irregularidad. Ang aking sariling opinion, walang irregularidad dito. Sa aking sariling pananaw, wala itong daya na nangyari. Ito ang tingin ng mga judges sa kanilang anggulo. No? Kasi may kanya-kanyang anggulo sila eh. At yun ang nakita nila. At isa pa, ang pagkakaiba natin sa kanila, tayo, pwede natin mapanood yung replay at yung slow motion at makita natin clearly yung mga suntok. Sila, walang telebisyon, walang slow motion silang nakikita. Kaya ang nakita nila ay iba sa nakita natin. No? Kaya sabihin natin, ay, mukhang lamang si Pacquiao sa points. Pero hindi yan ang nakita ng mga judges. Magkaiba ang nakita nila sa nakita natin ng mga nanood. Now, binanggit ko yan mga kapatid dahil alam niyo ba ng ating Panginoong Jesucristo ay ipako sa krus at mamatay doon sa krus. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. No? Ang mga religious leaders na galit kay Jesus. Kasi siyang naging dahilan kung bakit si Jesus ay napako sa krus. Ang mga Roman soldiers na nagpahirap sa kanya. Ang mga tao roon na naging saksi sa pangyayari. Iniisip nila marahil, tapos na ang layunin ni Jesus. Natalo si Jesus. Napigilan si Jesus. Nabigo siya na gawin kung ano ang gusto niyang gawin dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus. Pero hindi yon ang nakita ng Ama. Iba sa nakita ng karamihan. Iba ang nakita ng Ama. Ang nakita ng Ama sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Si Satanas ay nalumbig. Si Satanas ay natalo. At si Jesus ay nagtagumpay. Ang layunin ng Diyos ay nagtagumpay. Ang hustisya ng Diyos ay nabigyan ng kasiyahan. At mga kapatid, si Jesus ay nagtagumpay. At si Satanas ay natalo. At yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon po umaga sa ating pag-aaral sa isang talata lamang. Sa chapter 2, verse 15. Bagamat ito'y bahagi ng ating pinag-aralan noong nakaraang linggo, pero sa tingin ko, marami pa tayong pwedeng makitang aral dito na ayaw ko palagpasin. Mga mahalagang katotohanan na dapat lalo natin na naiintindihan, lalo napapaalala sa atin bilang mga mananampalataya. Mga katotohanan patungkol sa kasapatan ni Kristo. Si Kristo ay sapat. The sufficiency of Christ at sa kalwalhatian ng kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Dapat makita natin ito, dapat malinaw sa atin, at dapat masukol ang ating mga budhi sa katotohanan yan. Sa chapter 2, verse 15 muli ay ating tingnan at basahin ang bahagi ito ng salita ng Panginoon. At doon sinasabi, Colosas, Kapitulo 2, talatang 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Alam natin lahat na ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Colosas ay ginawa niya nung siya po ay nakakulong sa Roma. Sumulat siya sa iglesia nito dahil nalaman niya na may aral na mali na kumakalat at pumapasok sa loob ng iglesia roon. Ibinalita ito mismo ni Epapras. Epapras ang siyang ginamit upang maitatag ang iglesia sa Colosas. Si Epapras ay naging Kristiyano, naging mananampalataya sa pamamagitan din ng ministeryo ni Pablo. Nung si Pablo ay nandoon sa Efeso,
taon siya doon sa Efeso, ay nandoon din si Epapras at sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ay nakilala ni Epapras si Jesus. Bumalik si Epapras sa Colosas at nangaral at naitayo ang isang iglesia roon. Ang iglesia sa Colosas ay nagtitipon sa bahay ni Pilimon. Si Pilimon ay isang mayamang Kristiyano at pinagamit niya ang kanyang tahanan para doon magkatipon ang mga mananampalataya. Ang pastor na nakasalukuyan doon sa lugar ng Colosas ay si Archipos. At sinasabi na si Archipos, ayon sa sulat ni Pablo kay Pilimon, ay isang tao na kanyang kamanggagawa o kapwa-kawal niya kay Kristo Jesus, a fellow soldiers of Christ. Pero sa kabila na ng iglesyang ito ay itinayo ng isang tao na disipulo ni Pablo, sa kabila na ang iglesyang ito ay nagkakatipon sa tahanan ng kaibigan ni Pablo, sa kabila na ang nagpapastor at na nagtuturo sa mga mananampalataya ron ay isang tao na malapit kay Pablo, kamanggagawa ni Pablo, kapwa, kawal ni Pablo kay Kristo Jesus, ang maling aral, ang false teachings ay nakapasok pa rin unti-unti sa loob ng iglesia. At ito isang malaking babala rin sa ating lahat, na tayo po ay dapat nagbabantay at pinangangalagaan ang isa sa mga trabaho ng iglesia ay pangalagaan ng katotohanan. Bantayan ng katotohanan ay hindi ito kailanman mahaluan ng kamalian. Ang trabaho natin ay hindi lamang para magkatipon, mag-fellowship, tayo sumamba sama-sama. Ang trabaho natin ay bantayan ng katotohanan, pangalagaan ng katotohanan, at ipaglaban ng katotohanan. At kahit na nga, masasabi natin na may mga able men na tumatayo at nangunguna sa iglesia, maaari pa rin makapasok ang maling aral. Now, ang aral na ito ay isang philosophical system. Sabi ni Pablo na ang isang ang Kristyanismo ay hinahaluan ng konting mistisismo, ng Judaismo, hindi niya binanggit kung anong grupo ito, ano ang pangalan ng kanilang grupo, pero kanyang inilarawan kung ano ang kanilang mga turo. Sa chapter 2, verses 16 to 23, na siyang pag-aaralan natin kung kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo, ay doon inilahad isa-isa ni Pablo anong turo ng mga taong ito, no? Next Sunday na natin pag-aralan kung kalooban ng Panginoon. Pero sa talatang 8, Paul characterized their teaching as, number 1, deceitful, mapanlinlang. Number 2, man-made, gawa lang ng tao. Pangatlo, elementary. Yan, isang irony. Binanggit ko na sa inyo noong nakaraan kung anong ibig sabihin ng irony. No, siguro, parang pinagpapalagay ng mga taong ito na ang aral nila ay mataas na aral, pero ang tingin ni Pablo isang mababang aral lang yan. Elementary lang yan. Irony yan, ano? Nung pagdating ko rito, galing sa Cambodia, pinabukasan, pumunta rin si Kuya Boy. Tapos sabi ni Kuya Boy sa akin, Pastor, pumuti ka. Ang ibig sabihin nun, umitim ako. Yun ang ibig sabihin, di ba? Kasi talaga namang umitim talaga ako eh. Pero, kaya na, yun ang ibig sabihin, maraming ganyan sa Bible, ano, na, minsan, i-describe mo yung kabaliktaran, no, ng isang tao o ng isang sitwasyon para mabigyan ng pansin, o mabigyan ng para sila ay maaaring, mayroong aral ang gusto sabihin si Pablo sa kanila. Ngayon, dito, makikita natin na ang approach ni Pablo sa pag-atake niya sa maling aral ay kanya munang inilatag o inilahad kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. Ipinakita niya ang kaluwalhatian ng kaligtasang tinanggap natin kay Kristo upang ipaalala sa atin kung tayo po, no, ay nakafocus sa pagpapala ng kaligtasang tinanggap natin kay Jesus. Kung alam natin kung sino si Jesus, at supol yung ating puso, supol ang ating puso, we're captivated, we are engrossed, we are focused to who Christ is and to what He has done for us. Alam niyo ba, pagka ganun lagi tayo, mawawalan tayo ng puwang para pakinggan at i-entertain ng mga maling aral. Diba? Ngayon, usap-uso na yung naglalagay, diba? Siguro, pagsasakay kayo sa bus, no? Sa jeep, no? Mga nakasalpak dito sa tenga, lahat, no? Hindi nakikinig ng music. No? Alam niyo ba, pagka kinig na kinig ka ng music, may nakasalpak, madalas nakikita ko sa mga anak ko yan, eh. Nakasalpak dito. Ano ang tendency pag may nakasalpak at nakikinig ka ng music?
Ha? Hindi mo napapakinggan kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Yung ibang tinig, hindi mo na naririnig. Kung ang ating isip at ang ating puso, naintindihan natin, nakapokus tayo kay Jesus at yung kanyang ginawa doon sa krus para sa atin, sigurado na hindi natin mabibigyang pansin ang mga maling aral na naglipana sa ating kapaligiran. No? Yan ang dapat nating tingnan. Dito pinakita ni Pablo noong nakaraang linggo. Inisa-isa natin yan, mga kapatid, no? Na dahil na tayo ay namatay sa pamamagitan ni Kristo. Namatay na tayo. Kung ikaw Kristiyano, namatay ka na. 2,000 taon na ang nakararaan. Na yung nung namatay si Kristo roon, kasama kang namatay roon. Dahil kaisa ka niya. At yan ay binibigyan ng simbolo sa pamamagitan ng iyong bautismo. Nang binabautismohan ka, parang ipinakikita mo sa mundo. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, minsan ako'y namatay na. Doon, nung siya ay inilibing, doon nung siya ay namatay, doon sa Jerusalem ng panahon, doon sa Golgotha ng panahon. At tayo muling binuhay na kasama niya. Diba? Nung si Kristo yung muling nabuhay, pagkatapos ng 3 araw, tayo muling nabuhay. We identify ourselves to what Christ has done 2,000 years ago. Tayo ay insinagip ni Kristo. At ang batayan ng mga maluwalhating pagpapalang yan ay ang krus. Yung sinasabi dito sa verse 14, sa huling bahagi ng verse 14, na pinawi ang sulat kamay laban sa atin na sa mga tuntuning salungat sa atin. Ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Doon sa krus, nagtagumpay si Jesus laban sa puwersa. At yan ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo. The victory of Christ is demonstrated completely in the cross. Ang tagumpay ni Kristo ay ipinakita niya ng lubos doon sa krus. Ang kanyang tagumpay laban kay Satanas ay pinakita niya doon sa krus. Isipin niyo, akala ni Satanas at ng kanyang puwersa na nagtagumpay na sila dahil namatay si Jesus doon sa krus. Akala niya na ang plano, ang layunin at ang pagpapagal ni Jesus para iligtas ang kanyang mga tao ay nabigo. Ngunit salungat doon sa kanyang akala, ano nangyari? Si Jesus ay nagtagumpay. Inalo niya ang kanyang mga kaaway. At dito sa nag-iisang talatang ito, inalarawan ito ni Pablo ng mas malinaw para sa atin. At nais kong ipakita ang 3 bagay, no? 3 mahalagang bagay at madali nating tandaan mula dito sa talatang 15. First, yung salitang disarm, minasarmahan niya si Satanas. Pangalawa, yung salitang display, no? At yung pangatlo ay yung salitang defeated. Okay? First, disarm. Now, dapat maintindihan natin na ang layunin ni Satanas talaga ay to bring all mankind on his side. Dalhin ang lahat ng sangkatauhan sa kanyang panig. Kahit na may mga mananampalataya na sa lumang tipan, yung mga mananampalataya na yun, tinitingnan nila yung pangakong Mesaya, yung darating na tagapagligtas, yung darating na Kristo. Nakatingin yan sila sa darating. Si Abraham, si Moises, yung mga propeta, no? Yung mga tinatawag sa Hebrews chapter 11, yung mga bayani ng pananampalataya. They look forward to the coming Christ. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung si Kristo ay hindi dumating, kung si Kristo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos ng ganap, kung si Kristo ay hindi niya iniligtas o hindi siya naging tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay, lahat ng pananampalataya ng mga tao sa lumang tipan ay baliwala. No? Baliwala. Sapagkat ang magbibigay lamang ng validity sa faith ng mga tao maging sa lumang tipan ay si Jesus. Ang validity ng ating pananampalataya ay yung ginawa ni Jesus. Kaya napakahalaga sa mga ini-interview, sa membership, madalas na tinatanong yan, di ba?
ano ang batayan mo na ikaw ay Kristiyano? Hindi yung pananampalataya mo. Bakit? Yung pananampalataya mo, minsan mahina yan. Minsan yung pananampalataya mo, paikot-ikot yan. Minsan malakas, minsan mahina. Ang batayan ng, ng ating kaligtasan at ng ating pagiging Kristiyano, yung ginawa ni Jesus. Yung pinagtutuunan ng ating pananampalataya. Okay? So, dapat maintindihan natin. Kaya nga, alam ni Satanas yan. Gusto niya kasing dalhin sa kanyang panig ang lahat ng tao. Kaya, lahat ng paraan ay ginagawa niya para pigilin ang pagdating ni Jesus. Para biguin si Jesus, sirain si Jesus para hindi siya maging kwalipikadong tagapagligtas. Anong ginawa niya? Ginamit niya si Herodes para ipapatay ang lahat ng mga baby boy nung panahong ipinanganak si Jesus. Pero hindi siya nagtagumpay sapagkat nakatakas ang pamilya, si Joseph, si Mary, at saka at ang daladala nilang at ang sanggol na si Jesus patungo ng Egypto. No? Maraming paraan si Satanas. At kung yun natatandaan, si Jesus ay tinukso ni Satanas nung siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Tinukso siya ng 3 beses. Pinipilit ni Satanas na magkasala si Jesus para siya ay hindi maging isang qualified Savior. At ang pinakahuling blow ni Satanas ay noong si Jesus ay akusahan ng mga maling akusasyon ng mga religious leaders nang siya'y hatulan ni Pilato at siya'y ipako at mamatay doon sa krus. But in contrary, yung insidente na yun, yung pangyayari yun, ay isang paraan para disarmahan si Satanas. No? At siguro ang unang tanong na dapat nating itanong ay, who did the disarming? Sino yung gumawa ng pagdidisarma? Yung ginamit sa Ingles ay he. Inalisan niya. Sino yun? Yun ay ang God the Father. Ang Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, dinisarmahan niya. No? Isipin niyo, dinisarmahan. Marahil isang pulis na merong baril, dinisarmahan, tinanggalan ng armas. No? O maaaring isang bihag na kawal sa isang labanan, tinanggalan ng armas, dinisarmahan. Pero ang sabi ng mga commentator, hindi tama yung kulang daw yung salitang disarm, kundi ang tama ay disrobe. Tinanggalan ng robe, tinanggalan ng authority, tinanggalan ng symbol of authority, tinanggalan ng power itong si Satanas. Nung si Kristo ay namatay doon sa krus. He stripped off the demon's power and authority over his people. Number 2's question. Who was being disarmed? Now, alam na natin ang sagot. Sino? Satan and his demons. Ang sinabi dito sa verse 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Powers, no? Principalities, binanggit yan sa Ephesians chapter 6. Ano yan? Yan ang mga puwersa ni Satanas. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang ginamit na salita ay rulers and authorities. Ito ay nagpapakita na si Satanas at ang kanyang kampon ay may influensya at may kapangyarihan upang ipalaganapin ang kanyang layunin sa buhay ng mga tao. Alam niyo ba na isa sa pinakamalaking influensya ni Satanas ay yung tinatawag sa wikang Ingles na deception, pandaraya, panlilinlang. Kanyang nililinlang ang karamihan sa maling aral, sa maling paniniwala, sa maling filosofiya. At kanyang binibigyan ng kadiliman ang isip ng marami upang hindi nila makita ang kanilang tunay na kailangan, upang hindi nila maunawaan ang kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. 2 Corinto, kapitulo 4, talatang 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Anong ginagawa ni Satanas? Binubulag niya ang isipan ng marami para hindi sila magkaroon ng liwanag, ng unawa, at hindi nila makita ang kahalagahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ito niya ang kalangihan ng mga tao. Ano tingin ng mga tao sa kanilang greatest need ngayon?
people will think that their greatest need is health. Tama? Wealth. Yan ang kailangan nila. Honor. Pleasure. Approval. Yan ang mga akala ng karamihan. Yan ang kailangan ko eh. They don't understand na ang talagang kailangan nila ay kaligtasan. Kapatawaran sa kasalanan. Hindi nila naiintindihan na sila'y nasa daan patungo ng kapahamakan. Sino magpapaunawa niyan? Si Jesus naman. Sabi ng John chapter 12 verse 46. Nais ko lang basahin. Napakagandang talata ito. John chapter 12 verse 46. Ako ay naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Sino magbibigay ng liwanag? Si Jesus na siyang liwanag. At siya ang magbibigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman sa panahong sila'y manampalataya. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yan ang ginawa ng Panginoong si Kristo, di ba? Dinisarmahan niya si Satanas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan. Pangatlo, ano ibig sabihin? What does disarming mean? Now, the only other place in the New Testament na yung ginamit na pandiwa, yung verb, ay dito sa eksaktong salita, doon sa binasa natin ngayon ng salitang disarm o tinanggalan, inalisan, ay dito sa Colossus Kapitulo 3, talatang 9. Ito ang sinasabi, Colossians chapter 3 verse 9. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad, tinanggalan, dinisarmahan na ninyo ang inyong dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yung salitang niya, tinanggalan, dinisarmahan, inalisan. So anong larawan yan? Ang larawan yan, parang isang ahas. No, yung cobra. Di ba yung cobra, makamandag yun? Tinanggalan ng pamandag. Kaya kahit naman ka, wala nang epekto. O yung aso na may muzzle, yung aso may nakasalpak dito para hindi makapangaga. No? Parang ganun ang ginawa. Ano ginagawa ni Satan? Satan may tempt Christians. No? So itong ibig sabihin niyan, Satan has no hold to God's people. Satan may tempt Christian to sin. Kasi tinutokso niya tayo na magkasala. Binibigyan niya pa rin tayo ng pagdududa, ng kalituhan sa panahon ng kahirapan. Pero wala na siyang control sa atin. Hindi niya na tayo kayang ibalik sa kanyang domain. Yan ang ginawa ng Panginoon. Kaya may mga nagtuturo ngayon, no? Kasi maging dati kong teacher sa Bible School nung araw, naniniwala na yung Kristiyano daw na demon possessed pa rin. Walang batayan din sa Biblia. Yan ay isang maling katuruan. Kung ikaw ay nakay Kristo na, wala nang kapangyarihan sa Satanas sa buhay. Maaaring tuksuhin ka niya. Maaaring lituhin ka niya. Pero hindi ka na kayang kontrolin. Kung ikaw ay nakay Jesus na, tinanggalan na siya ng kapangyarihan para galawin ka. Yan ang ginawa ng Diyos nung namatay si Kristo kay Satanas. Napakalaking pagpapala, napakalaking pabor. Ito isang hiwaga na tinanggap ng bawat manunulat. Okay? So, pangalawa, tingnan natin. Una, disarm, display. Anong sabi dito? Inalisan niya ng sandata mga pinuno at ang may kapangyarihan sila'y ginawa niyang hayag sa madla. Ginawang hayag sa madla. Alam niyo, nung unang panahon, lalo na nung panahon ng Roman Empire, kapag sila'y nakikipaglaban, may mga isang bansa, kalaban nila, no? Madalas na mga kalaban ng mga Romans, mga barbarians, no? Kapag nagtagumpay sila sa labanan, wala pa naman ang araw ng media, wala pang satellite, wala pang nagsasabi, oy, panahal na! Diba? Kaya katulad niya, meron ng PPV, pay-per-view. Nalalaman natin kung ano yung eksaktong nangyari. Kitang-kita na natin, napapanood natin sa TV, napapalitaan natin sa pamamagitan ng satellite. Noong araw, wala. Paano maipapakita ng isang puwersa na lumaban sa kanilang kalaban ay nagtagumpay? Ano mong gagawin nila? Yung mga bihat nila sa labanan. No? Pinaparada nila yan sa madla. Pinaparada nila, pinakikita nila, nakatamikala, nakatali, nakagapos, at inilala. Kanilang
At kasama nila sa kanilang pag-uwi doon sa kanilang bayan. Dala-dala nila yung kanilang mga bihag. Ano yun? Para iparada, para hiyain, no? I-humiliate at ipakita na sila'y natalo sa isang labanan at ngayon sila'y bihag at wala nang kakayanan at wala nang kapangyarihan. Nais ko sabihin mga kapatid, yan din ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang krus na sana ay larawan ng disgrace o kahihiyan. Larawan ng kamatayan na inisip ng mga kampo ng kadiliman na paraan para talunin si Kristo. Sa kabaliktaran, ito ay naging instrumento para sila mismo ang mapahiya. Sila mismo ang malupi. Ano nangyari? Ano nangyari nung si Kristo ay namatay doon sa krus? Sige nyo, alas 3 ng hapon, mainit na mainit ang oras nila. Nung sabihin ni Jesus ang huling mga kataga, sinabi niya, naganap na. It is finished. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa kanyang ama at siya'y namatay. Ano nangyari? Biglang dumilim ang langit. Biglang nayanig ang lupa. Di ba? At biglang nabuhay ang mga patay. Biglang nabuksan ang mga libihan. At may mga patay na nabuhay at lumakad sa street ng Jerusalem. Nagulat ang mga tao. Anong puto ito? Sino nagtatagumpay? Isipin ko doon pa lang, ipinakita na sa kamatayan ni Jesus. No? Ipinakita na merong buhay. Merong mga nabuhay. Ito ay isang paghahanda para sa isang darating na pangmalawakang muling pagkabuhay. The general resurrection. At isang pinakamatindi yung namatay si Kristo. Ito ang pinakamatinding paraan para hiyain si Satanas, para ipakita na natalo siya. At nagtagumpay si Jesus. At ang layunin ay natupad. At ang hustisya ay nabigyan ng kasiyahan. Ano ang pinakamatinding nangyari? Nahati ang tabing sa templo. Diba? Mula sa pinakataas hanggang sa pinakamababa, biglang nahati ang tabing ng templo. Yung tabing ang siyang naghihiwalay sa tao at sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi pwedeng lumapit doon ng mga tao. Pwede kang mamatay. Ang nakakapasok lamang doon ay yung high priest. Once a year, nakakapasok siya ron. Pero bago siya pumasok, nakatakot ng mga pagsisisi, paglilinis ang kanyang ginagagawa. Bago siya makapasok, baka mamatay siya doon sa loob. Walang makakuha sa kanya, babaho pa siya. Kaya nilalagyan ng mga kadena yung kanilang mga paa. Pag isang high priest, papasok doon, lalagyan ng kadena. Para pagka, halimbawa, mayroon pala itong kasalanan ginawa, biglang pinatay siya doon, hihilahin na lang siya ng mga tao, di ba? Ganun. Sapagat hindi po, merong namamagitan sa tao at sa Diyos. Biglang nahati ang tabing. Kasi parang sinasabi ng Panginoon, Diyos, bukas na ngayon ang langit para sa inyo. Pwede na kayong lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking anak na namatay doon sa krus. So ang tanong, who is winning? Even in the very death of Christ, who is winning? Christ and Satan was defeated. So number 3, defeated. Christ defeated Satan. A defeat which gives no room for recovery. Alam nyo, mga Germans at sa mga Hapon ng World War II, talagang natalo sila sa giyera, di ba? Talagang dinusta sila. Akala nila sila magaling. Pero, di ba, nung ginawa ng mga Hapon, binomba yung Pearl Harbor, di ba? Si Hitler, akala niya siya ang pinakamalakas na puwersa doon sa Europa, pero finalo sila. Natalo sila ng Allied Forces at malaking pagkawasak ang ginawa ng Allied Forces sa mga Germans at saka sa mga Japanese na panahon ng World War II. Pero nakabangon din sila pagkatapos ng maraming taon. Isa na rin maunlad na bansa ang Germany, isang maunlad na bansa ang Japan,
Pero nais kong sabihin na ang pagkatalo ni Satanas sa isang pagkatalo na hindi na siya muling makakabangon pa. The triumph was fully confirmed. Ito po ay ang tagumpay ni Jesus ay binigyan lalo ng tibay nung pagkatapos ng 3 araw, siya muling nabuhay sa mga batay. Nalupig ang kamatayan. Tinalo ni Jesus maging ang kamatayan. At alam niyo, nais kong sabihin sa inyo, si Jesus ngayon ay pumupunta sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang komunidad, sa iba't ibang bayan, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, no? Upang palayain ang mga nabihag ng kasalanan, upang alisin sa kadiliman ang mga taong nabihag ng naging alipin ng kadiliman at dalhin sa liwanag, upang itayo ang kanyang iglesia sa bawat lugar, sa bawat komunidad, sa bawat bansa, sa buong mundo. Yan ang ginagawa ngayon ni Jesus matapos na siya magtagumpay. At salamat sa Panginoon. Ilan sa atin dito ay bahagi ng isang wonderful reality, ng isang kapanghamanghang realidad na ito. Na dahil sa katagumpay ni Jesus, ngayon, marami siyang tinatawag, pinalalaya, no? Nasa kadiliman, dinadala sa liwanag, itinatayo ang kanyang iglesia, ibinibilang ang kanyang mga naliligtas, ang kanyang mga hinirang bago pa ikapag ng isang liputan, tinatawag niya isa-isa at isinasama niya sa kanyang iglesia para ihanda. Ito pa ang isang matindi, para ihanda sa kanyang muling pagbabalik. Yan ang isang bagay na dapat nating tandaan. Muling babalik si Jesus. Jesus will come again upang hatulan ang sanlibutan. At ang sino mang na kay Jesus ay kanyang dadalhin sa isang bagong langit at isang bagong lupa upang makasama siya magpakailan-kailan pa man. Ngunit ang mga taong walang kay Jesus, sila'y itataboy at ikatapon sa walang hanggang kapahamakan upang do'y pahirapan, araw at gabi at makakailan. Kung may kinakausap ako rito na hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo, ako ay namamanhid sa iyo ngayon. Lumapit ka kay Jesus. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Magpasakop ka sa pagiging Panginoon ng Jesus. Yan talaga ang kailangan mo. Yan talaga ang kailangan mo. Ang sinasabi ni Satanas, ang kailangan mo pera. Magandang trabaho. Magandang bahay. No? Magandang kotse. Hindi ko sinasabing masama yan, ha? Kasi hindi ka sa'yo. Kung hindi ka Kristiyano, hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay kaligtasan. Ang kailangan mo ay kapatawaran. Ang kailangan mo ay kaligtasan. At si Jesus lang ang mapagbibigay niya sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Isuko mo ang sarili sa Kanya. Yan ang kailangan. At kung mga kapwa ko Kristiyano na nakikinig sa amin dito, para bang wala kayong satisfaction sa buhay niyo, parang laging kayong kulang, parang hindi kayo masaya, at may hinahanap-hanap pa kayo. Nais ko sabihin, baka yan ay piling ni Satanas. No? Baka yan ay bulong ni Satanas sa inyo. Bakit? Ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ang pinakamahalagang pagpapala na magbibigay sa atin ng kagalakan walang kapantay. Na kung mayroon ka pa parang hinahanap-hanap na para magbibigay ng kasiyahan sa iyo, kaya hindi ka makapaglingkod ng maayos, para hindi mo maibigay yung buhay mo sa paglilingkod sa iglesia, hindi ka mag-commit sa gawain ng Panginoon, baka bulong ni Satanas yan. No? Ano sabi ng Biblia? James chapter 4 verse 7. Magpasakop kayo sa Diyos, sa lansangin ninyong diablo, at siya ay tatakas sa inyo. Submit to God, resist the devil, and he will flee. Nais ko kayong encourage, mga kapatid. Maging tapat kayo. Ano na naman yan? I-commit ninyo ang inyong sarili sa gawain niyo, Panginoon. Alam ko na maraming mga bagay na humihila sa atin. Nakabalahan, mga bagay ng mundo,
mga bagay na iniaalok sa sanlibutan ito, tinig minsan ni Satanas yan eh. I-commit ninyo ang inyong sarili. Kung kayo hindi pa miyembro ng iglesia ito, anong hinihintay nyo? Mag-commit kayo. Mga kapatid, kalooban ng Panginoon yan. Na i-commit ninyo ang inyong sarili sa isang lokal na iglesia. Ano ang hinihintay nyo? You don't have to wait for anything. You don't have to wait for any voices. Ang tinig ng Diyos maliwanag. No? Pinigay mo sarili mo sa katalit at sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At maging kasangkapan ka ng katotohanan ng Diyos para sa interes ng kanyang. Ginawa ni Jesus ang isang matinding tagumpay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa iyo. Para sa kalwalatian ng Diyos. Wala tayong ganyan. Para tumigil at para magtamad at para hindi mag-report ng tapat para sa iyo. Tayo po muna yung mawit bago tayo magtapos sa panalangin. Maraming salamat sa inyo.